Anong klasing pagtataksil ba ang hindi mo kayang patawarin? Anong klasing pananakit ba ang habang buhay mong ikukundina? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia at panibagong kwento dahil panibagong araw na naman ito. Hello sa inyong lahat! Kumusta? I hope you're doing all well. And syempre, nako kung ikaw ay may oras ka ngayon, buksan mo na ang Facebook mo at puntahan mo na at hanapin mo na ang Shop in Style sa Facebook page. Ayan po ang itsura ng kanilang Facebook page ng Shop in Style. Paki-subscribe at follow at syempre tignan nyo na rin. Mag-comment na rin kayo dyan kung meron kayong mapusuan at magustuhan sa kanilang mga produkto. I tell you, napakagaganda talaga ng products nila. Legit, original at syempre abot kaya din. So ano pang inaantay mo? Magtingin-tingin ka na dyan, mag-comment ka na at syempre para mas agad-agad kang mapapansin. Doon ka manood sa live ng Shop in Style. Halos araw-araw silang may pa-live, kaya abang-abang na po. Huwag na natin tong patagalin dahil alam kong kanina ka pa nakaabang para sa panibagong kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Ilang beses na nating naranasan sa ating kanya-kanyang buhay ang masaktan at mapagtaksilan ng mga taong ating pinagkatiwalaan at minahal. Pero sadyang may mga pagtataksil na hindi lamang nakakasira ng loob, kundi nakakasira din ng bait. Dear Mama Mia, kung may magtatanong sa akin noon kung ano ang itsura ng isang perpektong buhay, malamang na ang araw na yun ang ilalarawan ko. Isang maaraw na umaga iyon, ang uri ng umagang parang walang masamang mangyayari. Mula sa malaking bintana ng aking suite sa hotel, tanaw ko ang abalang lungsod habang dahan-dahang gumigising ang mga tao sa kanilang mga gawain. Ang langit ay bughaw na bughaw, walang ulap, walang kahit na anumang senyales ng bagyo. Kung alam ko lang na sa loob ng ilang oras, ang buong mundo ko ay mawawasak na parang salamin na nabitawan sa sementadong sahig. Bago po ang lahat, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Valerie. May asawa at may matatawag din na matagumpay na career. At sa mga panahong yun, kumbinsido akong pinagpala talaga ako ng buhay. Ang araw na yun ay hindi lamang ordinaryong araw para sa aming pamilya. Yun ang araw ng kasal ng aking kapatid na si Matty. Siya ang nag-iisa kong kapatid. Ang taong halos naging ama ko matapos naming mawalan ng mga magulang. Habang nakatingin ako sa salamin at inaayos ang aking hikaw, hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi dahil sa nagagandahan ako sa ayos ko, kundi dahil masayang masaya ako para sa kapatid ko. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin ay masaya na siya. Hindi naging madali ang buhay naming magkapatid. 17 taong gulang lamang ako nang mawala ang aming mga magulang dahil sa isang aksidente. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang gabing yun. Ang pagkatok ng mga pulis sa aming pintuan. Ang nanginginig na boses ng tiyahin ko. Ang pakiramdam na parang may humugot sa kaluluwa ko palabas ng aking katawan. Nung mga panahon na yun, si Matty ang dahilan kung bakit ako nakabangon. 22 taong gulang pa lamang siya noon. Dapat sana ang iniisip niya lang ay ang sarili niyang mga pangarap. Ang sarili niyang kinabukasan. Ngunit isinantabi niya ang lahat. Huminto siya sa master's degree niya. Nagdoble ng trabaho at ginawa ang lahat upang hindi ako maghirap
at hindi ako mapabayaan. Naaalala ko pa ang mga gabing nagpapanggap akong tulog habang naririnig ko siyang umiiyak sa kabilang kwarto. Akala niya hindi ko alam, pero alam ko. Naririnig ko ang bawat hikbi. Naririnig ko kung paano niya kinakausap ang litrato ng mga magulang namin. Kung paano niya pinapangako sa kanila na aalagaan niya ako. At tinupad niya yun, Mama Mia. Sa bawat tagumpay ko, sa bawat kabiguan ko, sa bawat heartbreaks na naranasan ko, laging nariyan si Mati. Kaya nang ipakilala niya si Camila 2 taon bago ang kasal nila, ay naging genuine akong masaya para sa kanya. Napakasaya ko. Maganda si Camila, hindi lamang sa panlabas. Marunong siyang magsalita. Mahinhin, mabait, magalang. At tila tunay niyang mahal na mahal ang kapatid ko. O, yun lang ang inaakala naming lahat. Nung una ko siyang makilala ay niyakap niya agad ako. Ang dami kong narinig tungkol sa'yo, nakangiti niyang sabi. Talaga? Natatawa ko ring tanong. Oo, tumango siya. Sa totoo lang, medyo naiinggit ako eh. Naiinggit? Oo. Dahil kahit gaano ka busy si Mati, kapag ikaw ang tumawag, agad kanyang sinasagot. Natawa kami noon. Simple lang. Normal. At wala ni isa sa amin ang nakakita ng paparating na isang malaking trahedya. Pagkatapos kong mag-ayos, lumabas ako ng suite. Punong-puno na ng bisita ang hallway ng hotel. May mga photographers, may wedding coordinators, may mga staff na abalang nagdadala ng mga bulaklak. Lahat ay puno ng sigla, puno ng saya. Pagpasok ko sa grand ballroom, halos mapahinto ako sa ganda ng tanawin. Ang buong lugar ay tila eksena sa isang pelikula. Nakakasilaw ang mga kristal na chandelier. Kumikinang-kinang ang bawat mesa. Ang mga puting rosas at orchids ay maingat na nakaayos sa bawat sulok. At sa gitna ng lahat ng yun ay ang aking kuya, si Mati. Suot ang kanyang itim na tuxedo. Mukhang gwapo. Mukhang masayang masaya. Mukhang handa na talaga siyang magsimula ng bagong yugto ng buhay niya. Napangiti ako. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit magaan ang pakiramdam ko nung araw na yon. Ang asawa kong si Anton. 5 taon na kaming kasal at sa paningin ko noon, siya na talaga ang lalaking ipinadala ng langit para sa akin. Matangkad, gwapo, matalino, masipag at mapagmahal. Isa po siyang arkitekto na kilala sa kanilang lungsod. Ngunit higit pa roon, siya ang taong kasama ko sa bawat tagumpay at kabiguan. Nung nawalan ako ng trabaho minsan, nariyan si Anton. Noong naospital ako, hindi talaga siya umalis sa tabi ko. Noong gabi-gabing pinagdududahan ko ang sarili kong kakayanan, siya ang laging nagpapaalala sa akin na kaya ko. Kaya naman, wala ni katiting na pagdududa ang puso ko sa kanya, Mama Mia. Pinagkakatiwalaan ko siya ng buong buo. At marahil, yun yata ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ang magtiwala ng lubusan. Lumapit si Anton sa akin noon habang hawak ang isang baso ng champagne. Ngumiti siya. Ang parehong ngiting minahal ko sa loob ng maraming taon. Gusto kong tandaan mo tong araw na to, sabi niya. Bakit naman? Tanong ko. Dahil minsan lang ikasal ang kapatid mo. Napatawa ako. Sana nga, 1 beses lang talaga siyang ikasal.
Tumango siya at tumawa din at hinalikan ako sa noo. Napakapamilyar ng halik na yon. Napakainit. Napakakomportable. Parang tahanan. Hindi ko alam na ilang minuto mula noon magiging lason na ang bawat alaalang yon. Habang papalapit ang oras ng seremonya ay naging mas abala pa ang lahat. Ang mga photographers ay humihingi na ng mga group pictures. Ang mga coordinators ay tumatawag na sa mga pangalan ng entourage. Ang mga kamag-anak na nagkukwentuhan. Napapansin kong, Mama Mia, biglang nawala sa paningin ko ang asawa kong si Anton. Nung una ay hindi ko yun pinansin. Madalas naman kasi siyang makatanggap ng tawag tungkol sa trabaho. Baka umalis lang saglit para sagutin ang tawag. Ngunit makalipas ang 10 minuto ay wala pa rin siya. 20 minuto pero hindi ko pa rin nasisilayan ulit ang mukha ng aking asawa. Sinubukan ko pa siyang tawagan ngunit hindi niya sinasagot. Nag-text ako pero walang reply. Bahagya na akong napakunot noon. Hindi naman ganun ang ugali ni Anton. Kaya nagpaalam muna ako sa mga bisita at nagsimulang maghanap. Isa-isa kong tiningnan ang lobby, ang bar, ang smoking area pero wala siya. Hanggang sa makarating ako sa isang tahimik na bahagi ng hotel, sa dulo ng mahabang hallway, malapit sa isang pribadong balkonahe. At doon, Mama Mia, sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakaramdam ako ng kaba. Isang klaseng kaba na hindi ko maipaliwanag. Parang may bumubulong sa isip ko. Parang may nagbabala. Parang may nagsasabing wag na akong tumuloy doon. Ngunit dahil likas po akong curious, ay tumuloy pa rin ako. Dahil hindi ko pa alam na sa kabilang panig ng pintuang iyon, naghihintay ang isang eksenang sisira sa lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa pag-ibig, katapatan at pamilya. At nang marinig ko ang unang mahinang tawa ng isang babae, tumigil ang tibok ng puso ko. Dahil pamilyar ang boses na yon. Masyadong pamilyar. At sa sandaling sumilip ako ng bahagya sa nakabukas na pintuan, nagsimula po ang isang bangungot na kailanman alam kong hinding-hindi ko makakalimutan, Mama Mia. May mga sandaling sa loob lamang ng isang segundo ay nagbabago ang buong buhay ng isang tao. Isang segundo, isang tingin, isang katotohanan. At wala nang paraan para maibalik pa ang lahat sa dati. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo sa harap ng pintuan ng balkonahe. Parang bumagal ang oras. Parang lahat ng tunog sa paligid ay unti-unting naglaho. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko. At pagkatapos, narinig kong muli ang tawa nung babae. Mahina, malambing. Puno ng lambing na hindi dapat niya ibinibigay sa ibang lalaki. Lalo na sa araw ng sarili niyang kasal. Unti-unti akong sumilip sa siwang ng bahagyang nakabukas na pintuan. At doon, parang may malaking martilyong bumagsak sa dibdib ko. Hindi ako nagkamali. Hindi yun isang panaginip. At lalong hindi yun isang ilusyon. Hindi rin isang aksidenteng pagkakamali. Ang lalaking mahigpit na nakayakap kay Camila ay walang iba kundi ang aking asawa, si Anton. At ang babaeng nakahawak sa kanyang leeg habang nakapikit at nakangiti ay ang nobya ng kapatid ko. Ang babaeng pakakasalan niya sa araw na yon.
si Camila. Pareho silang walang kaidi-ideya na may nakakakita na sa kanilang ginagawa. Wala silang ideya na naroon ako. Wala silang idea na ang buong mundo ko ay kasalukuyang nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Nakatayo sila sa sulok na bahagi ng balkonahe, bahagyang natatakpan ng malalaking halamang dekorasyon. Marahil yun ang dahilan kung bakit kumpiyansa sila na walang makakahuli sa kanilang dalawa. Nakahawak si Anton sa bewang ni Camila. Hindi yun simpleng yakap. Hindi yun yakap ng magkaibigan lamang. Hindi rin yun yakap ng dalawang taong nagkamali lamang sa isang sandali ng kahinaan. Ang paraan ng pagkahawak niya sa babae ay parang pag-aari niya ito. Parang matagal na niyang ginagawa yon. Parang sanay na siya. At yun ang mas masakit, Mama Mia. Hindi naman yung halik, hindi naman yung pagtataksil, kundi ang katotohanang mukhang komportable na sila. Mukha silang mga eksperto. Mukha silang matagal nang nagmamahalan. Parang ako pa ang nanghihimasok sa sarili kong buhay. Naramdaman kong nanginginig ang mga tuhod ko. Kumapit ako sa pader. Nahihilo ako. Parang nauubusan na ako ng hangin. Ngunit hindi ako makaalis. Hindi ko maialis ang tingin ko sa kanilang dalawa. Gusto kong magising. Gusto kong may magsabi na masamang biro lamang to. Ngunit narinig ko ang boses ni Camila. At tuluyan na ngang nawasak ang natitirang pag-asa sa puso ko, Mama Mia. Mamimiss kita, malandi niyang sabi. Pagkatapos nito, magiging mas mahirap na. Ngumiti naman si Anton, ang parehong ngiti na dati kong minamahal. Ngayon ay para akong nasusuka tuwing nakikita ko yon. Inangat niya ang baba ni Camila. Hindi ito ang katapusan. Sabi niya, mukhang katapusan na eh. Malandi pa rin ang boses ni Camila, parang nagpapabebe. Hindi. Magtiwala ka sa akin. Pagkatapos nun ay mahina siyang humalik sa mga labi ng babae. Tumahimik si Camila. Pagkatapos ay bumulong. Paano kung malaman nila? Napatawa si Anton. At ang sagot niyang yun ang isa sa mga bagay na hinding-hindi ko makakalimutan kahit siguro magka-amnesia pa ako, Mama Mia. Kung matalino yang magkapatid, dapat nun pa nila nalaman. Tumigil ang mundo ko. Dapat noon pa nila nalaman? Ano ang ibig sabihin nun? Gano'n na ba katagal ang namamagitan sa kanilang dalawa? Ilang linggo na ba? Ilang buwan na ba? O baka ilang taon na? Unti-unting bumabalik sa isip ko ang mga bagay na dati kong hindi pinapansin. Ang mga gabing umuuwi siya ng hating gabi na. Ang mga meeting na biglaang sumusulpot. Ang mga tawag na agad niyang pinuputol kapag lumalapit ako. Mga pagkakataong tila mas interesado siyang pumunta sa bahay ni Mati kaysa sa sarili naming mga plano. Lahat ng yun ay parang mga pira-piraso ng puzzle. At ngayon lang nabuo ang isang larawan sa isip ko. Napapikit ako, Mama Mia. Pakiramdam ko sa sabog ng ulo ko. Ngunit ang mas masakit ay ang sumunod kong nadinig. Bilisan mo na, dapat matapos na natin to. Si Camila yun. Mahina, parang nag-aalala. Ngunit agad siyang pinigilan ni Anton. Sigurado ka? Wala naman tayong pagpipilian eh. Sagot ni Camila. May pagpipilian tayo. Umiling-iling si Camila. Hindi mo kilala si Mati. Napangiti si Anton. At dun ko lang unang nakita ang tunay niyang mukha.
Hindi ang mukha ng lalaking minamahal ko, hindi ang mukha ng lalaking pinakasalan ko, kundi ang mukha ng isang taong demonyo, isang taong napakasinungaling. Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip mo. Natahimik si Camila. Pagkatapos ay nagtanong siya ulit. At si Valerie? Nanigas ako. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Hinintay ko ang sagot. Kahit bahagi ng sarili ko ay ayaw marinig yun, ngunit narinig ko pa rin. Dahil sadyang para akong isang kandilang itinusok dun sa mga sahig ng hotel, Mama Mia. Valerie is strong. Makaka-recover siya. Sabi ni Anton na napangiti pa. Makaka-recover siya. Na para bang ganun lang kadali. Na parang 5 taon ng pagsasama namin ay isa lang laro sa kanya na maaaring itapon at kalimutan. Na para bang hindi niya winasak ang buhay ko. Na para bang wala akong halaga. Naramdaman ko ang paghapdi ng mga mata ko, Mama Mia, ngunit hindi ako umiyak. Hindi pa. Dahil may kung anong nagbago sa loob ko ng sandaling yon. May kung anong namatay at tila may kung ano ring isinilang. Galit. Matinding galit. Tahimik na galit. Mapanganib. Yung uri ng galit na hindi sumisigaw, hindi basta-basta nagwawala, hindi naghahagis ng mga gamit, kundi naghihintay, nagpaplano, at naniningil. Dahan-dahan akong umatras. Hindi nila ako nakita, hindi nila ako narinig, at hindi nila alam na nabunyag na sa mga mata ko ang katotohanan. Naglakad ako pabalik sa hallway. 1, 2, 3 hakbang. At nang makalayo ako ng sapat ay tsaka lamang bumigay ang katawan ko. Pumasok ako sa pinakamalapit na restroom. Isinara ang isang cubicle. At doon ako tuluyang napaupo sa sahig. Nanginginig, nanlalamig, hindi makahinga. Parang may malaking kamay na nakadagan sa dibdib ko. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko yung eksena. Yung halikan nilang dalawa. Ang mga ngiti, ang mga bulong. At higit sa lahat ang katotohanan na pareho nilang niloloko ang 2 taong pinakamalapit sa kanila. Ako at si Mati. Hindi ko alam kung gaano ako katagal dun sa loob ng cubicle na yun, Mama Mia. 5 minuto, 10, 15. Hanggang sa nag-vibrate ang cellphone ko. Akala ko si Anton. Ngunit nang tignan ko ang screen ay nakita ko ang pangalan ng kapatid ko. Napapikit ako. Mas lalong sumakit ang dibdib ko. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko sasabihin ang babaeng mahal na mahal niya ay kasalukuyang nakikipaghalikan sa asawa ko ilang minuto bago mag-umpisa ang kasal nilang dalawa? Pinunasan ko ang mga luha ko at sinagot ang tawag. Val? Masaya pa ang boses ng kapatid ko, Mama Mia. Walang kaalam-alam sa napakalaking pagtataksil na ginagawa sa aming dalawa. Nasaan ka? Hindi ako agad nakasagot. Valerie! Napapikit ako at sa wakas ay nagsalita. Kuya? Nanlalamig ang mga kamay ko. Kailangan kitang makita. Agad siyang natahimik at sa unang pagkakataon sa araw na yun, may kakaiba akong narinig sa boses niya. Pakiwari ko ay may alam siya. Parang may matagal na siyang hinihintay. At nang magsalita siya muli ay bumaba ang tono ng kaniyang boses. Sige, dun tayo sa suite ko. Mahinahon, kontrolado. At paningin ko ay seryosong seryoso. May kailangan din akong sabihin sa'yo.
Hindi ko pa alam noon na ang pagpunta ko sa silid na yun ay magbubukas ng mas malaki pang lihim. Dahil hindi lamang ako ang nakakadiskubre ng pagtataksil sa araw na yon. May sarili ring sikreto si Mati. At ang sikreto niyang iyon ang magpapasimula ng isang tunay na gulo sa buhay naming apat, pare-pareho, Mama Mia. Habang naglalakad ako papunta sa suite room ng hotel, pakiramdam ko ay ibang tao na ako. Ilang minuto pa lamang ang lumipas mula nung makita ko si Anton at si Camila sa balkonahe na naghahalikan at naglalandian. Ngunit parang ilang taon na ang tumakbo sa pagitan ng dating ako at ng kasalukuyang ako. Ang dating Valerie ay masayahin, nagtitiwala. Naniniwalang ang mga taong mahal niya ay hindi siya sasaktan. Pero ang kasalukuyang Valerie, hindi ko na siya kilala. Para akong naglalakad sa isang panaginip. Isang masamang panaginip na ayaw akong gisingin. Ang sweet room ni Mati, Mama Mia ay nasa pinakahuling bahagi ng mahabang hallway ng floor ng hotel na yon. Kaya yun ang pinakatahimik. Malayo sa ballroom, malayo sa mga bisitang nagtatawanan, malayo sa masayang musika. Habang papalapit ako ay mas lalo kong napapansin ang nakakapangilabot na kaibahan. Sa kabilang bahagi ng pader ay may kasalanan, may selebrasyon, may pangakong habang buhay. Ngunit dito, may mga lihim na sisira sa buhay ng maraming tao. Huminto ako sa harap ng pinto, Mama Mia. Huminga ng malalim at dahan-dahan kong itinulak yon. Nakita ko agad si Mati, mag-isa. Nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Nakasuot pa rin ng kaniyang itim na tuksido. Maayos pa rin ang kaniyang buhok. Mukha pa rin siyang lalaking ikakasal, ngunit may kakaiba. May malamig na ekspresyon sa kaniyang mukha. Ang ekspresyong bihira kong makita. At sa loob ng ilang segundo may kutob akong alam na niya. Nang mapansin niya ako ay bahagya siyang ngumiti. Ngunit hindi yun ang masayang ngiti na nakikita ko sa kanya tuwing may espesyal na okasyon. Ito yung ngiti na hindi ko kabisado. Parang nagpapanggap. Parang isang ngiting pagod nang magbubulag-bulagan. Val, lumapit siya. Agad niyang napansin ang mga mata kong namumugto. At sa isang iglap ay nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na niya kailangang magtanong. Parang alam na niya. Anong nakita mo? Napahinto ako sa tanong na yon. Napatitig sa kanya. At dun tuluyang bumagsak ang lahat ng natitira kong lakas. Kuya, nakita ko sila. Nabasag ang boses ko. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Walang gulat, walang pagtataka, walang galit. Tumango lang siya, Mama Mia. Parang kinumpirma ko lamang ang isang bagay na matagal na niyang alam. At doon ako tuluyang nanlamig. Alam mo? Mahina kong tanong. Napapikit siya. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Oo. Ano? Parang may sumabog sa loob ko. Alam ko, Val. Hindi. Hindi pwede. Bakit ka magpapakasal? Valerie. Kuya, kailan mo pa alam? Hindi siya agad sumagot at ang katahimikang yon ang naging sagot sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Huwag mong sabihing 7 buwan na, Val.
Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. 7 buwan. 7 buwan niyang alam? 7 buwan siyang nanahimik? 7 buwan niyang hinayaang magpatuloy ito? Tapos ano? Pinagpatuloy pa rin niya ang pagpaplano ng kasal nilang dalawa? Napaupo ako sa pinakamalapit na upuan. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang pagtataksil o ang katotohanang matagal na itong nangyayari. Hindi ko alam kung 7 buwan na ba sina Camila at Anton o 7 buwan lang simula nung malaman ni Mati ang tungkol sa kanila. Napakabigat ng bilang na yun para sa akin. Kahit hindi ko alam kung 7 buwan lang ang itinakbo ng relasyon nila, pero 7 buwan pa rin yun ng kasinungalingan. 7 buwan ng pagtataksil, 7 buwan ng pagpapanggap, at ni minsan ay wala akong napansin. Naramdaman ko ang paghapdi ng mga mata ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita ay umupo si Mati sa tapat ko. Tahimik, kontrolado. Parang matagal na niyang pinaghandaan ang usapang ito. May gusto akong ipakita sa iyo. Mula sa loob ng kanyang tuxedo ay nilabas niya ang cellphone niya. May binuksan siyang folder. Pagkatapos ay inabot yun sa akin. At nang makita ko ang laman nito ay tuluyan na akong nawalan ng hininga. Mga litrato. Duse-dusenang litrato. Sina Camila at Anton. Magkasama. Sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang araw, sa iba't ibang buwan. May mga litrato sa isang restaurant. May litrato sa isang beach resort. May litrato sa loob ng sasakyan. May litrato sa lobby ng isang hotel. At sa bawat litrato ay mukha silang masaya. Mukha silang malaya. Mukha silang tunay na magkasintahan. Kaya hindi talaga aksidente ang lahat. Hindi pagkakamali at hindi lang isang gabing nadala sila ng emosyon. Isa itong buong relasyon. Matagal, malalim, at sinadya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabalikan ko ang bawat larawan. Parang bawat isa ay kutsilyong bumabaon sa puso ko. Kanino galing ang mga ito? Sa kaibigan kong PI? Private investigator? Tanong ko. Tumango siya. 6 na buwan matapos ang engagement namin ay may napansin akong kakaiba kay Camila. Hindi siya pareho. Anong ibig mong sabihin? Bigla siyang naging sobrang malihim. Tumatawag sa ibang kwarto. Palaging may dahilan para mawala. Hindi na niya hinahayaang makita ko ang cellphone niya. Kaya may kutob na ako. Pero ayaw kong paniwalaan yun, Val. Naiintindihan ko siya, Mama Mia. Kasi nangyari yun sa akin eh. Kapag mahal mo ang isang tao, madalas binabaliwala mo ang mga red flags. Mas pinipili mong magsinungaling sa sarili mo kaysa harapin ang masakit na katotohanan na nagtataksil sa iyo ang taong mahal mo. At nang paimbestigahan mo siya, hindi ko natapos ang tanong dahil tumango siya agad at pinutol ang sasabihin ko. Natuklasan ko ang lahat. At ang pinakamasakit, ang lalaking kinababaliwan niya ay asawa mo. Parang bumalik ang sakit sa loob ng dibdib ko. Kahit alam ko na, kahit kita ko na, masakit pa ring marinig. Tahimik kaming dalawang magkapatid. Pareho kaming niloko, parehong pinagtaksilan, parehong ginawang tanga ng 2 taong pinakamamahal namin. Makalipas ang ilang minuto ay ako rin ang unang nagsalita sa aming dalawa ni Mati. Bakit hindi mo sinabi? Tumitig siya sa akin at nakita ko sa mga mata niya ang pagod na matagal na niyang kinikimkim.
Dahil gusto kong makasigurado. Makasigurado saan? Na hindi sila makakatakas. Napalunok ako, Mama Mia. At doon ko unang napansin ang kakaibang ningning sa mga mata niya. Hindi yun simpleng lungkot. Hindi rin simpleng galit. May plano siya. At malinaw na matagal na niya itong binubuo. Bakit itinuloy mo pa rin ang kasal? Mahina kong tanong. Tahimik siyang ngumiti, ngunit hindi yun masayang ngiti. Yun yung nakakatakot niyang ngiti. Ang ngiting parang may alam siyang hindi ko pa alam. Ang ngiti na para bang may paparating na bagyo. Pagkatapos ay sumandal siya sa may upuan at binigkas niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. Dahil hindi naman to kasalval. Napakunot noo ako. Ano? Mas lumalim ang ngiti niya at halos pabulong siyang nagsalita. Abangan mo na lang. Nanlamig ako. Mati, 7 buwan akong naghanda. Tumitig siya sa akin. At ngayong kumpleto na ang ebidensya. Oras na para magsimula ang tunay na palabas. Alam mo bang, nagdadalawang isip pa akong gawin to, Val. Kasi ayokong masaktan ka. Ayokong masira ang tingin mo sa mabuti mong asawa. Pero ngayong alam mo na, alam kong handa ka na rin. At wala na rin akong magagawa para protektahan ka sa sakit. Dahil nasaktan ka na. At sana matuwa ka na lang sa susunod kong gagawin. May mga tao na kapag nasaktan ay agad sumisigaw, agad nagwawala. May mga taong hindi nakakapag-isip dahil sa sobrang emosyon kaya nakakagawa ng mga maling desisyon. Ngunit ang kuya ko na si Mati ay hindi ganong klaseng tao, Mama Mia. At yun ang dahilan kung bakit mas nakakatakot siya. Habang nakatingin ako sa kanya sa loob ng sweet room na yun, pakiramdam ko ay may ibang taong nakaupo sa harapan ko. Oo, kapatid ko pa rin siya, alam ko. Ngunit hindi na siya ang Mati na kilala ko. Hindi na siya ang kuya na laging mahinahon. Yung lalaking palaging inuunawa ang lahat. Ang lalaking nasa harapan ko ngayon ay isang taong 7 buwan nang nagdadala ng sakit. 7 buwan nang nagtatago ng katotohanan. 7 buwan nang naghihintay at ngayon dumating na ang araw ng kanyang paghihiganti. Hindi ko maintindihan. Bulong ko. Paano mo natagalan ng 7 buwan? Napangiti siya ng mapait. Hindi ko rin alam. Tumingin siya sa may bintana. Sa malayo ay tanaw ang hardin kung saan ilang oras na lang mula ngayon, dapat dun sila magpapalitan sana ng mga sumpaan. Napakaganda ng lugar. Napakaganda para sa isang kasinungalingan. Sa umpisa, sa totoo lang, gusto kong kanselahin ng lahat. Pagkatapos kong makita yung mga litrato, halos mabaliw ako, Val. Tahimik lang akong nakinig sa kuya ko. Hindi ko siya ginambala. Ngayon ko lamang nakikita ang sugat na matagal na pala niyang tinatago. 2 linggo akong hindi makatulog noon. 2 linggo akong paulit-ulit na nagtatanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko, Mama Mia. Dahil yun din ang unang tanong na sumagi sa isip ko nang makita ko kani-kanina lang sina Anton at Camila. San ba ako nagkulang? Ano ba talagang mali sa akin? Ngunit habang tumatagal, nagsisimula akong maunawaan ang isang bagay. Hindi naman kami ang nagkulang. Sila ang hindi makontento. Sila ang pumiling gumawa ng kasinungalingan, ng panluloko at ng kahalayan. Sila ang pumiling magsinungaling at magtaksil. At sa totoo lang, wala naman kaming kontrol doon. Alam mo kung anong pinakamasakit, Val?
Tanong ni Mati. Pinaniwala nila tayong mahal nila tayo. Tumigil siya sandali. At marahil yun ang pinakamalaking kasinungalingan. Sabi niya. Tahimik ang buong silid, Mama Mia. Tanging ang mahinang ugong lamang ng air conditioner ang naririnig. Makalipas ang ilang segundo ay huminga siya ng malalim pagkatapos ay tumingin sa akin ng diretsyo. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Nanlamig ako. Hindi ko gusto ang paraan ng pagkakasabi niya noon. Parang may mas lalala pa. Parang ang nakita ko sa balkonahe ay simula pa lamang. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay muli niyang kinuha ang cellphone niya. Binuksan ang isang video file. Pagkatapos ay nilapag yun sa mesa sa pagitan naming dalawa. At nang pindutin niya yung play, ay parang tumigil ulit ang mundo ko. Video yun mula sa isang hotel corridor. Mukhang CCTV footage. Mabilis kong nakilala ang dalawang taong nasa screen. Sina Anton at Camila. Magkahawak kamay sila habang papasok sa isang hotel room. May petsa at oras pa sa ibaba ng video. 6 na buwan na ang nakakalipas dun sa petsyang nakalagay doon. Hindi pa rin ako makahinga ng maayos. Ngunit hindi pa tapos. May isa pang video. Isa pang hotel. Ibang petsa naman. Ibang buwan naman. Pero pareho pa rin na silang dalawa ang tao doon. At pagkatapos ay may isa pa, tapos isa pa, tapos isa pa. Na parang walang katapusan. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o masusuka. Hindi na ito simpleng affair lang. Hindi ito panandaliang pagkakamali lang. Isa itong buong relasyon. Isang lihim na buhay. At habang kami ni Mati ay nangangarap para sa kinabukasan, abala pala silang dalawa sa pagtatayo ng sarili nilang mundo. May mas masakit pa dyan. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kuya ko. Ayoko nang marinig ngunit kailangan. Kailangan kong malaman ang lahat. Ano? Tahimik siyang yumuko. Parang hirap na hirap pa rin siyang sabihin yun kahit ilang buwan na niyang alam. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Nagplano silang umalis. Nanigas ako. Ano? Tumango siya. Pagkatapos ng kasal. Hindi agad ako nakaunawa. Pagkatapos ng kasal? Plano nilang hintayin yung honeymoon. Mama Mia, pakiramdam ko ay may yelong dumaloy sa buong katawan ko. Ganun ba sila kasama? Bakit kailangan nilang antayin na matapos yung kasal? Ganun ba sila kalupit? Bakit kailangan napakasalan pa ni Camila ang kuya ko kung iiwan lang din niya ito para kay Anton? Iiwan ka ni Anton? Bakit ka papakakasalan ni Camila kung aalis din pala sila? Hindi ko alam. Pero may nakuha kasi ako eh. Mga screenshot ng mensahe nila. Mga usapan. Nanginginig ang mga kamay ko, Mama Mia. Ayoko nang makita, ngunit gusto ko ring malaman ang lahat. Dahil minsan, ang katotohanan lang ang natatanging paraan para tayo ay makalaya. Kahit masakit, muli niyang inilapag ang cellphone niya at binuksan isa-isa ang mga screenshots. Mabilis kong nakita ang pangalan ni Camila at ang pangalan ng asawa ko. Sunod-sunod nga ang mga mensahe nila. May plano, may mga pangarap, may mga biruan pa tungkol sa amin ng kapatid ko.
At pagkatapos may isang mensaheng nagpahinto ng puso ko. Konting tiis na lang. Kapag naging asawa ka na ni Mati, malalaman mo na ang lahat. Malalaman mo ang bank statement niya, makukuha mo ang password niya. Makakaalis na tayo. Parang may sumabog sa loob ng utak ko. Ano? Pera ni Mati ang habol nila? Mama Mia, alam ko naman na mapera ang kapatid ko. Isa nga siyang sikat sa aming lungsod. Oo, iginapang ni Mati para magkaroon siya ng sikat na disposisyon at posisyon sa kanyang trabaho. Meron din silang iilang mga negosyo ng mga kaibigan niya. Kaya masasabi ko talaga na maalwa ng buhay ng kapatid ko. At ako naman ay may maganda ding karera sa tulong na rin ni Mati. At aaminin ko na maayos din naman ang buhay pinansyal ko. Hindi kami yung tipo na naghihirap. Hindi kami yung tipo na kahit 2 taon na walang trabaho ay mahihirapan na. Oo, Mama Mia, may kaya. Ako at lalo na ang kapatid ko. At hindi ko aakalain na yun ang magiging dahilan kung bakit itutuloy pa rin ni Camila ang kasal niya sa kapatid ko kahit na ang gusto niya man niyang makasama ay ang asawa ko. Mama Mia, wala akong kaalam-alam noon. Nasa likod pala ng pag-aalaga, ng mga ngiti, ng mga halik at pagiging sweet sa akin ni Anton, ay nagtatago pala ang isang demonyong may lihim na pinaplano sa kapatid ko. Alam mo bang, ako ang nagpaaral dyan kay Camila? Ano? Oo. Matagal na kaming magkakilala, Bal. Matagal ko na siyang girlfriend. Pero dahil gusto ko na mas mauna kang lumagay sa tahimik, gusto ko na mas okay ang buhay mo, inantay kita. Inantay ko na mahanap mo ang lalaking para sa'yo. Inantay ko na makapagpakasal ka, na maging okay ka, dahil yun ang pangako ko sa mga magulang natin. Pero habang ginagawa ko yun, tinutulungan ko rin si Camila hanggang sa makagraduate siya at mapagraduate ko rin ang ilang mga kapatid niya. Pati nga yung bahay nila sa probinsya, ako ang nagpagawa eh. Ganun ko siya kamahal. Ganun ako kasigurado sa kanya. Kaya siguro naman maiintindihan ng kahit na sino kung bakit ganito din ako kagalit ngayon sa kanya matapos kong malaman ang buong katotohanan. Ginago nila ako, kaya gagaguhin ko rin sila. Mati, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang plano mo, ha? Manood ka lang, Bal. Manood ka lang at tignan mo kung paano ko ipaghigante ang mga puso nating winasak ng mga demonyong yon. Pagkatapos ay tumayo siya, humarap sa salamin, inayos ang kanyang sarili. Inabot niya ang kamay niya sa akin at nung abutin ko ay iginiyan niya ako patayo. Inayos niya rin ang mukha ko, pati buhok ko inayos niya sa likod ng tenga ko. Mag-retouch ka ng makeup mo. Kailangang magandang-maganda ka. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay lumabas na kami. Hindi ko alam pero inutusan niya ako na puntahan si Camila. Tignan mo kung ayos na siya. 30 minutes na lang, magsisimula na. Mati, kailangan pa bang mangyari to? Ano ba talagang plano mo? Basta puntahan mo. Magpanggap kang okay ka lang, ha? Pagkatapos, mumunta ka sa kwarto ninyong mag-asawa. Kunin mo ang gamit mo. Bumaba ka sa parking. Eto ang susi ng sasakyan ko. Sumakay ka doon at antayin mo ko. Sinunod ko ang plano ng kuya ko, Mama Mia. Pumunta muna ako sa bride suite ni Camila.
Halos ilang beses din akong huminga ng malalim bago ako kumatok. Sa totoo lang, prinaktis ko pa kung paano ako makikipagplastikan sa kanya. Bukas yan, pasok. Pagpasok ko sa loob ay nandun ang nanay ni Camila at ang mga kapatid niyang babae. Nandun din siya, Mama Mia. Oh, ikaw pala yan, Val. Halika. Napakaganda naman ang matron of honor ko, sabi niya habang sinisipat ang itsura ko. Bumeso pa talaga siya sa akin. Gusto ko siyang itulak palayo. Gusto ko siyang bugbugin right there and then, pero pinigil ko ang sarili ko. Hinapatanong lang ni Kuya kung okay ka na. In 30 minutes, magsisimula na raw yung ceremony. Oo naman. Excited na akong maging kapatid kita. Halos masuka ako sa kaplastikan niya pero pinigil ko ang sarili ko. O sige, maganda na kayo ha. Sa susunod kong katok, magsisimula na tayo. Pagkatapos nun ay dali-dali akong lumabas sa kwartong yun. Dahil pakiramdam ko, Mama Mia, anumang oras ay sasabog ako. At anumang oras ay hindi ko na mapipigilan ang sarili ko at masabunutan ko na ang malanding babaeng to. Oo, maganda si Camila. Sobrang ganda niya. Mahinhin na akala mo hindi makabasag pinggan. Pero sa likod ng mahinhin niyang imahe, sa likod ng malaanghel niyang kagandahan, ay isang babaeng walang puso. Isang babaeng manloloko. Kaya sinabi ko sa isip ko kung ano mang iniisip gawin ng kuya ko, ay nararapat lang ito sa babaeng to. Pagkatapos ay nakasalubong ko pa si Anton sa may hallway habang papunta ako sa kwarto naming dalawa. Oh love, saan ka punta? Halos mabilaukan ako nung hindi ko inaasahang makasalubong ko si Anton. Ano, kukuha lang ako ng gamot. Medyo sumakit ang ulo ko eh. Sabi ko. Ayos ka lang ba? Gusto mo samahan kita? Ang plastic talaga, Mama Mia. Ang galing magsinungaling. Kung wala pa akong kaalam-alam, iisipin kong napaka-caring niyang asawa. Wag na, ako na. Kaya ko na to. Sigurado ka? Oo, pakiasikaso na lang ng mga bisita ha. Kasi alam mo naman yung bride at groom. Kailangan pa nila ng konting oras para sa pictorials. Okay sige, pupuntahan ko na. Noong tumalikod siya ay mabilis pa akong naglakad papunta sa suite room namin. Agad kong inimpake ang mga damit at gamit ko na kanina lang ay nakabuyangyang sa may kama. Pagkatapos noon ay agad akong pumunta ng parking lot. Nakasalubong ko pa nga ang isa kong tita, tinatanong kung saan daw ako pupunta. Kung ano-anong mga palusot na ang sinabi ko, Mama Mia. At nung makapunta na ako sa parking lot ay pinaandar ko na ang sasakyan ni Kuya. Pagkatapos ay nasa likuran ako, pati na lahat ng gamit ko. Mga 10 minuto ay dumating si Kuya. Dala ang mga gamit niya. Alis na tayo, sabi niya. Ano? Anong alis na tayo? Magra-runaway groom ka? Yun na nga. Tapos, sila lahat magbayad dun. Hindi pa bayad yun. Yung mga deposit ng mga suppliers dun, kinuha ko sa credit card ng walang hiyang babaeng Camila na yun. Sinabi ko sa kanya babayaran ko pagkatapos ng kasal. Naniwala naman ang loka. Akala niya bilog niya ang ulo ko. Pwes ngayon, bahala siyang magbayad sa lahat nun. Total siya naman ang gusto ng mga mamahaling decorations, mamahaling hotel, mamahaling coordinators at mamahaling catering. Siyang bahala dun. Pagkatapos ay umupo siya sa driver's side at pinaharurot ang sasakyan palabas. Patayin mo cellphone mo. Sinunod ko si Kuya. Pinatay din niya ang cellphone niya, Mama Mia. Dumiretso kami ng airport. Nag-book pala siya ng bakasyon sa Boracay.
Doon na ako sa airport nagbihis dahil nakapang bridesmaid pa akong damit. Pati rin si kuya ay nakatuksido pa kaya doon na rin siya nagbihis. Pagdating namin sa Boracay ay tag-iisa kami ng kwarto at sinabi niyang mag-enjoy ako hanggat gusto ko. Ilang beses po akong na-tempt na buksan ang cellphone ko, Mama Mia. Nakapatay kasi talaga yun. Ilang beses akong na-tempt na i-check kung ano nang nangyayari. Wala naman akong problema sa trabaho dahil nakapag-leave ako ng 7 araw. Oo, 7 araw talaga ang ni-leave ko dahil plano sana namin noon ni Anton na magkaroon ng second honeymoon. Yun pala, hindi pala yun ang plano niya. 2 araw na kami sa Boracay nung mapagpasyahan namin ni Kuya na buksan ang mga cellphones naming dalawa. Pagkabukas ko pa lang ng cellphone ko, sunod-sunod na ang mga notifications na dumating. Halos nalubat agad ang phone ko kaya i-charge ko ito agad. Una kong nakita ay mga mensahe mula sa relatives namin. Nasaan daw kami? Bakit hindi nagpakita ang kuya ko? Ano daw nangyari kay kuya? Bakit hindi niya sinipot ang kasal niya? Pagkatapos nun ay sunod-sunod na mensahe din mula kay Anton. Ang unang mensahe niya, Mama Mia, ay nag-aalala siya kung bakit wala daw kami ni kuya. Nasaan daw kami? Ano daw ang ginagawa namin? Pagkatapos ng 3 mga paawa na mensahe, ay nagsimula na siyang magalit. Pinahiya daw namin si Camila. Sobra daw ang iyak ni Camila at kawawa daw ang inosenteng si Camila. Hindi daw nila akalain na kaming magkapatid ay may salahing demonyo. Halos matawa ako sa galit dahil sa mga nabasa ko. Si kuya naman ay kalmado lang sa tabi ko. Maya-maya pa ay may notification akong nakita na bumuo pala si kuya ng isang GC sa Messenger, Mama Mia. GC sa Messenger kung saan kasali lahat. Mga pamilya ni Camila. Pamilya din ni Anton. Mga kamag-anak namin at mga kaibigan. Pagkatapos ay sunod-sunod niya doong isinend lahat ng ebidensya na meron siya. Nung una, Mama Mia, ay kung ano-ano pang sinabi nila nung hindi pa nagsisend si kuya. Ano tong GC na to, ha? Pang-explanation? Bakit? Kaya bang ayusin ang explanation mo, Mati? Ang lahat ng ginawa mo sa anak ko? Sabi pa ng nanay ni Camila doon. Pero nung isa-isa nang isinend ni kuya ang mga ebidensya ay tahimik ang buong group chat. Hanggang sa tita ko ang unang bumasag noon. Ang landi nyo pala, Camila at Anton. Napakawalang hiya ninyong dalawa. Tignan nyo, oh. Ilang buwan na to. Pagkatapos ay isang tita ko pa ang sumunod. Walang utang na loob ka, Camila. Pinag-aral ka ng pamangkin ko, pati buong angkan mo na kinabang sa pera ng pamangkin ko. Tapos ganyan lang kayo? Lolokohin niyo si Mati? Dapat lang sa inyo yung nangyari sa kasal. Tahimik si Anton at si Camila. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni kuya. Tawag mula kay Camila. Sinagot niya at ni-loudspeaker pa. Ako naman nirecord ko sa cellphone ko ang usapan nilang dalawa. Mati, please. Please naman oh. Hayaan mo naman akong magpaliwanag. Please. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Alam ko na lahat. Mati, kung alam mo na pala dati pa lang, bakit hindi mo ako kinumpronta? Bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit kailangang mapahiya ako? At ikaw pa ang napahiya? Bakit? Sino bang may kasalanan kung bakit ka napahiya? Ako ba ang lumandi? Di ba ikaw naman? Mati, please. Please, kausapin mo naman ako. Hindi ko naman sinasadya. Magpapaliwanag ako.
Tsaka na tayo mag-usap pagbalik ko. Pagkatapos noon ay pinatay ulit ni kuya ang cellphone niya. Bahala ka kung papatayin mo yung cellphone mo, Val. Kung hindi, okay lang. Ikaw ang sumagot dyan sa kanila. Pero Mama Mia, nakakapagtaka na talagang napakatahimik nung group chat. Hanggang sa ilang oras lang ay isa-isang nag-leave mula doon ang pamilya ng asawa kong si Anton. Hanggang sa sumunod ang pamilya ni Camila at si Anton at si Camila. Ang tanging naiwan dun sa GC ay ang mga tiyahin namin, mga kaibigan at mga pinsan, tapos kaming dalawa ni kuya. Matapos ang halos 3 araw na pananatili namin sa Boracay ay bumalik kami sa amin. Pagbalik namin, syempre, para kaming mga stars dahil kung sino-sino ang tumawag at gustong makipagkita. Sabi ni kuya, wag muna akong umuwi sa bahay namin ni Anton. Doon muna daw ako sa bahay niya para maprotektahan niya ako. Wala naman rin akong balak na umuwi pa sa isang tahanan kung saan makakasama ko ang traidor kong asawa, Mama Mia. Kinagabihan ay nag-set si kuya ng dinner. Pinatext niya sa akin si Anton at tinext niya si Camila. Nag-dinner kami, Mama Mia, sa isang hindi sikat na restaurant. Walang masyadong tao. Pagdating namin doon ay nandun na si Anton at si Camila. Magang-maga ang mukha ni Camila, pati na ang kaniyang mata. Si Anton naman ay tumubo ng mga bigote. Hindi nga maayos ang pagkakatubo, halatang problemado. Pati mga mata niya ay namumula at namumugto rin. Yung buhok niya magulo. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya para maawa ako, pero wala na akong awa na nararamdaman para sa kanya. Pagkaupo pa lang namin ay agad nang nagsalita si Camila. Halos lumuhod siya sa harapan ni kuya at nagmamakaawa. Ang kapal din naman ng mga mukha ninyo. Kayo pa ang may ganang magmakaawa ngayon? Hindi ko napigilang sambit. Alam niyo ba, nung araw ng kasal, nakita ko kayong dalawa. Naglalandian, naghahalikan. Ang kapal din naman ng mukha niyo. Tapos may balak pa kayong magtanan? Para ano ha, Camila? Bakit kailangan mong pakasalan ng kuya ko bago kayo magtanan ng asawa ko? Para may access ka na sa pera niya? Sa bank accounts niya, ganun? Tumahimik siya. Wala na kayong maide-deny. Lahat ng screenshots nandun sa GC kung saan kayo nag-leave. Hindi kami nandito para patawarin kayo. Nandito kami para maintindihan namin kung paano nyo nagawa ang lahat ng yun. Doon na yumuko si Anton at siya na ang nagpaliwanag, Mama Mia. Matagal na pala silang magkasintahan ni Camila. High school pa lang, sila ng dalawa. Kaya lang, hindi gusto ng pamilya ni Camila si Anton kasi nga mahirap. Ang gusto nila ay magsumikap si Camila at magtrabaho para sa kanila. Habang nagtatrabaho noon si Camila bilang waitress sa isang coffee shop, ay dun niya nakilala ang kuya ko. Dahil sa taglay na kagandahan ni Camila, naakit niya si kuya syempre. Nag-usap sila hanggang sa naikwento na niya kay kuya ang kanyang buong pagkatao. At dito na nga, Mama Mia, nag-umpisa ang pagiging magnobyo nila. Sabi ni Anton, galit na galit daw siya nung nalaman niyang may bago na si Camila. Sinugod daw niya si Camila. Gusto niyang makipagbalikan dito pero ayaw ni Camila. Dahil syempre kay kuya siya may nakukuha. At dahil sa galit ni Anton, kaya niya ako hinanap. Kaya niya ako ginawa. At kaya niya ako pinakasalan. Yun ang masakit na katotohanan, Mama Mia. Na kahit kailan hindi ako minahal ni Anton. Na ginamit na lamang niya akong kasangkapan para paghigantihan si Camila na ang pinili ay ang kuya ko.
Pero nung muli silang magkita dalawa, hindi daw nila napigilan ng kanilang mga sarili. Pagkatapos nilang magkwento ay pumalakpak pa si kuya at tumawa. Sige na, ako nang magbabayad sa dinner ninyo ngayon. Pero hindi kami kakain dito ni Val. Ayaw naming makasalo ang mga ahas. Mati, please. Baon na ako sa utang dahil dun sa kasal na yun. Hindi mo kinancel, kaya lahat ng supplier nagpabayad talaga. Lahat ng credit cards ko max out na. Nangutang pa nga ako sa tiyahin ko para may ipambayad lang dun sa videographers at photographer. Anong pakialam ko? Bayaran mo yun. Ikaw naman ang may gusto ng lahat ng yun, 'di ba? At isa pa, ikaw naman ang may kasalanan. Kaya ikaw magbayad. Pagkatapos nun ay hinawakan ni kuya ang kamay ko. Val, tayo na. Tumayo ako, Mama Mia, at saka umalis. Naiwang nakatulala si Anton at umiiyak si Camila. Pagkatapos ng ilang linggo ay patuloy pa rin na nagmamakaawa sa akin si Anton. Kausapin ko raw siya. Pero paano ko nga ba siya kakausapin, Mama Mia? Gayong alam ko na simulat sa pool, hindi pala ako ang mahal niya. Kaya hindi ko na siya kinausap. Ang ginawa ko ay binenta ko yung bahay namin ni Anton at binigay ko sa kanya yung kalahati. Ako naman ay nag-move in ako kasama ang kuya ko. Ngayon, Mama Mia, ay pinoproseso na namin ni Anton ang aming annulment. Magdadalawang taon na pero wala pa ring resulta. Hindi naman ako nagmamadali pero gusto ko sana na ma-annulled na ang kasal naming dalawa. Si Camila naman, ang huling balita ko ay nag-abroad daw. Hindi ko alam kung nagkatuluyan ba silang dalawa ni Anton o kung sila pa bang dalawa ngayon. Ang alam ko lang, lubog na lubog siya sa utang ngayon. At pahiyang-pahiya siya sa lahat ng mga kamag-anak at kaibigan niya. Sa kagustuhan niyang magkaroon ng bonggang kasal at maraming bisita. Marami tuloy ang nakasaksi sa kawalang hiyaang ginawa niya. Marami tuloy ang nakaalam. Maraming salamat po, Mama Mia. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon ng inyong mga tagapakinig dito sa naging kwento ko. Pero isa lang po ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Na meron akong kuya na gaya ni Mati. Isang kuya na kahit matanda na ako ay pinoprotektahan pa rin ako. Ngayon si kuya, meron siyang dinidate. Isang babaeng equally successful sa kanya. Samantalang ako, wala pa rin. Natrauma yata ako nung nalaman kong hindi naman pala ako minahal ni konti ng naging asawa ko. Maraming salamat po ulit at hanggang dito na lang, Valerie. Parang pang pelikula. Parang pang ano, no? Grabe namang kwento ito, Valerie. Ang kapal-kapal naman ang mukha ng dalawang manloloko na yarn. May mga ganito palang kwento, ano? Nung nalaman niya na yung girlfriend niya, yung mahal na mahal niya, may bago ng boyfriend, hinanap niya yung kapatid nung lalaki, yun ang girlfriend niya, tapos inasawa pa niya. Grabe naman. Anyways, good for you, Mati. Good for you din, Val, dahil nakatakas ka at nakaalis ka dun sa napaka-toxic naman talaga. Kahit hindi siya toxic physically, pero kung tutuusin, napaka-toxic nun kasi pinagsisinungalingan ka. Kaya napakaswerte mo pa rin. Tama ka, napakaswerte mo to have a kuya like Mati. At sana nga yung babaeng dinidate ngayon ng kuya mo ay siya na nga ang para kay kuya, ano? Sa mga ano dyan, ako, wag kayo manloloko, grabe naman. Ayan tuloy, na karma si Camila. Gusto niya ng pera, ayun. Nalubog siya sa utang dahil sa ginawa niya. Karma niya yun. Hayaan mo siyang magbayad doon. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat sa pananatili ninyo at sa pakikinig ninyo hanggang sa puntong ito ng ating kwento. Thank you very much. Kung andito pa rin kayo hanggang dito, ay nako, pa-shoutout, ayan, dyan sa baba. I-comment nyo ang inyong mga pangalan para ating ma-shoutout sa susunod.
bago tayo umalis, hello muna ako sa ating mga members. Nagulantang naman ako, zero earnings. Hello sa ating mga members na laging nandyan, ang mga dati pa nating members na mag-iisang taon na. Sina Freaky, Mila Raduban at Gail Easy, maraming salamat. Hello din ako kay Maureen Tugab, Maria Elena Abe. I think kasali din dito si Gimaras Girl, kaya lang medyo naputol siya sandali, pero bumalik. Ayun. Ay ako kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Smack Dax Benson Boyser, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Rosel Macdolor, Alpha Garcia, at Rochelle Espinosa. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagmamahal dito sa ating channel. Thank you. Thank you talaga. As in. As in. Hello din ako sa mga suki nating subscribers na lagi ding nandyan para sa atin. Maraming salamat. Kay Ronnie Dioso, hello, listener from Cotabato, North Cotabato. Maraming salamat. Harold Rom, 7674. Hello, maraming salamat po. Rose Santiago, Inconsigna Monralban, hello din kay Ramona Gonzalez, Francisca Abiliera, Sally Buma, Rax Kudarat, maraming salamat from Sapwa Damam, Saudi Arabia. Kay Teresa Rhodes, hello sa'yo. Sandara Undi, Aksa Heliana, Aika Ze Andres, Minchi Pangilinan, Cha Pasensya, maraming salamat. Ruby Ramos, hello din kay Marietta Yoto, Christina Sison, hi din kay Ernesto Lapas at kay, sino ba to? Sino to? Sandali. Marilu Apolinario. Hello sa inyo. Maraming salamat. Sorry na. Medyo naglag yung internet. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, thank you so much po sa pag-abot hanggang dito sa puntong ito ng ating upload for today. Hanggang sa susunod nating pagkikita at hanggang sa susunod nating upload, lagi po kayong mag-iingat. Stay safe. Stay healthy. I love you. Mwah. Bye-bye!